Ay mga ka-farm, 2 straight days ng below MA20 si Miss Market. At yung price niya ay bumaba na din sa 7,200 level niya. Ang mga opportunity ngayon sa ating market ay nasa mga tinatawag nating basura stocks. Tingnan natin kung aabot pang ating index sa MA50 test. Check natin ang ating top 5 picks bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po! Buying signals and stock screening. Gumawa tayo ng video dyan. Ito yung itsura nya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. In-explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano ilalagay yung mga na-screen nating stock sa isang spreadsheet. Breakouts. Meron tayo sa kanina, si Lee HC. Check natin yung plan natin sa kanya. Ang gain niya kanina, 9.65%. Ito yung plan natin sa kanya. Breakout level niya, 1.19, bibili tayo after niya mag-breakout, 1.20. So, kung nakabili kayo guys, congratulations. Medyo malaki-laki yung gain nyo dito. TP natin. Dito natin sa kaliwa nakuha. Dito guys. So, sa peak ng candle na to, yung green. Possible TP natin, 1.46. Possible gain, 22.84. So, medyo malayo pa siya. Tingnan nga natin kung ilan yung binaba niya dun sa kanyang peak. So, pwede na kayong magbenta dito sa 1.27 kung naggawa kayo na stop. Okay, pero kung may hawak pa din kayo, babaguhin na natin tong cut loss. Hanapan natin siya ng stop niya. DHC. Yung current price niya, 1.25. Ang stop natin, 1.21. So, above lang ng Darvas box. Guys, nilalagay natin itong stop para kunyari bumabagsak ng mabilis yung price nya, meron ka idea kung saan kayo pwede magbenta. So, ito parang cut loss din to, pero ito naman ina-avoid nya yung pagkawala ng gain mo or kung mag-loss ka pa kapag lumampas dyan kung bumababa yung price nya. Ito yung 4% stop natin, 1.21. So yan yung ating nag-breakout kanina, si DHC. So check na natin yung ating top 5 picks for Wednesday, January 20. IDC, PLC, AT, BRN, tsaka si STI. Check natin si IDC. Alam ko si IDC last week na sa ano natin to eh. Top 5 picks. Gawa natin siya ng box. So medyo malaking box niya. Breakout level niya 3.80, bibili tayo 3.81. Kuhain natin tong pick ng candle na to para sa ating possible TP.
4.40. Possible gain niya 15%. Ito yung possible TP natin, 4.40. Ating cut loss, IDC, $3.81, 3.69. So yung price ni IDC malapit na sa kanyang breakout level. Ito yung ating 4% cut loss. And yung kanyang volume kanina, above average. Tapos ang RSI niya nasa 65. Tingnan natin kung magbe-breakout to. Kung ma-complete niya yung ating requirement for buying. Kung hindi naman, tapos nag-breakout to. Kung nag-breakout lang to, tapos hindi siya nag-above 70 yung RSI niya, tapos walang volume, maliit na allocation lang ilalagay natin kung bibili tayo. Okay guys, yan si IDC. So, madaming nagre-request na tumaas to si IDC. Sana tumaas na siya. Okay, next natin, PLC. Gawa natin ang box si PLC. Breakout level niya 0.55. Bibili tayo 0.56. Hanap tayo ng kanyang possible TP. Nakuhain na lang natin support na to. Gawin natin resistance niya. And yung ating possible gain 12%. So, possible TP natin dito 0.62. Ating cut loss $0.54. Medyo malapit lang. %4 cut loss natin. Volume niya kanina below average, RSI niya nasa 65. So, ganun ulit guys, kung magbe-breakout siya, tapos yung criteria natin hindi na complete, small allocation lang tayo kung bibili kayo. Ayan si PLC. Next natin si AT. So, nag-breakout na to dati doon sa ating top 5 picks, kaso nga lang bumalik siya sa box yung price niya. Ito, gumawa na uli siya ng kanyang box. Murahin na natin to. Gawa natin siya ng bagong box. Breakout level niya 7.10. Bili tayo 7.11. After niya mag-breakout, si 80, 52 weeks high na din pala siya. Tingnan natin kung saan natin pwedeng kuhain yung kanyang TP.
Pwede dito. And pwede din dito sa gap resistance niya. Baka balikan niya yung gap na yan. Check na din natin. Possible gain. Dito sa peak ng isang candle, 5.66. Kukuhain na lang natin itong gap, 11.13. Possible TP natin, 7.90. Ating cut loss, $6.89. So dito 4% cut loss natin below ng DB50 niya. Yung volume niya kanina, above average. Yung RSI niya, nasa 64. So, yung RSI natin, hindi mag-above 70. So, mag-breakout to bukas. So, malit na allocation ng uli kay 80. Next natin, si BRN. Si BRN kanina nag-breakout na. Kaso nga lang gumawa siya ng malaking wick. So, may hilig siyang gumawa ng malaking wick, guys. So, lately lang naman yata yan. Pero, meron siya mga malalaking move. 35%, 18%. Ito, 8%. Pwede siyang gumawa ng malaking move. Ito, 35%. Mukhang nag-ceiling siya dyan. Kaso nga lang di niya na-sustain. Pwede siguro mag-ceiling din to si BRN. Gawa natin ang box. Breakout level natin 1.07. Bibili tayo after niya mag-breakout. 1.08. Tapos si BRN, malapit na din pala sa kanyang 52 weeks high. Check natin kung saan natin pwedeng kuhain yung pwede dito. So, ito yung resistance ng candle na to, yung peak ng candle na to. Tapos ito, resistance siya ng mga candles dito. Possible gain 16%. So, TP natin 1.24. Tapos ang cut loss natin kay BRN $1.05. 4% cut loss. Kanina maganda yung volume ni BRN. Tapos yung RSI niya nasa 64. Tingnan natin kung mag-above 70 yung RSI niya kung magbe-breakout siya bukas. Last natin si STI.
Si STI kanina, tinest niya na yung breakout level niya. So, yung high niya kanina, ito yung breakout level niya. Hinggan natin ang box. Breakout level niya, 0.4950. Bibili tayo, 0.50. Possible TP natin dito. Kuhain natin tong support dito. Possible gain. %. TP natin 0.59. Hanapan natin ng cut si STI. $48.50. Yung volume kanina ni STI medyo malaki. Tapos RSI niya nasa 63. Tingnan natin kung makukomplete niya yung criteria natin for buying. So ayan yung ating top 5 picks para bukas, January 20, Wednesday. Ito naman yung ating mga FYIO stocks, si Ion, Dabin, at si Ace N. Tingnan natin si Ion. So, doji si Ion kanina. Kahapon nag-breakout siya. And then may follow-up siya kanina. RSI niya nasa 67. And yung volume niya, tingnan nyo, significant volume, 2 araw na. Tingnan natin to si Ion. Check natin DNA na to kung may chance tong mag-ceiling. Tinitingnan natin to kasi ceiling play ngayon eh. So, ito, hindi niya lang na-sustain yung kanyang ceiling dito. May mga nag-take profit. So yun, mukhang meron DNA ng ceiling to si Ion. So kadalasan din gumagawa siya ng malaking wick. So ingat-ingat din. Yun. Check natin si Ion bukas. Gawa ka na lang reference dito saan mo gustong bumili. Pwede kang bumili dito sa 1.59 kung magbe-breakout siya dyan sa peak ng candle na to, or dito na 1.68. So depende na lang sa plan na gagawin mo. Konti na lang naman yan, 5%. Check natin si Ion bukas, baka gumalaw na malakas. Sunod natin si Dabin. Itong mga FYIO stocks natin, may mga momentum to. RSI niya nasa 64. So meron siyang volume kanina. Medyo malaki. Tapos itong consolidation niya, kuhain natin itong malaking wick na to, red wick candle. From ano pa siya eh, October 8, 2020. So medyo matagal na yung consolidation niya. Baka na pag nag-breakout to si Dabin, medyo malakas. Check natin tomorrow. So ang plan mo dito, ito yung magiging breakout level natin, 6.50.
hanap ka na lang ng peak niya or possible resistance natin. Check natin to resistance ito or yung peak nito, 20% pa siya. Ayun, check natin si Dabin bukas. ACE naman, sabi natin maglalagay tayo ng mga swing trades dito sa ating FYIO stocks. So, itong si ACE, medyo candidate na to. Criteria natin, kailangan malaki yung box. Ang hindi lang niya nakuha itong RSI kasi ang criteria ko sa RSI 60 dapat yung RSI niya. Pero itong 50 okay din naman to kasi nasa bull territory pa din naman siya ng RSI. Yung swing trade natin, hindi tayo bibili pag pababa yung price. Kailangan meron siya ma-breakout na significant level. Tinitingnan ko dito itong body nitong candle na to, itong red candle or itong wick. Nakikita nyo siya, ilang beses yung tinamaan. Dalawang beses yung tinamaan dito. So kung mabi-breakout nyo yan, pwede ka nang bumili. So ganun yung ating swing trade. Hindi tayo bumibili pababa. Kailangan meron siyang mabi-break na significant resistance. Tapos kailangan malaki yung box niya para kasi itong tuktok ng box na to, taas ng box, resistance din yan. So yun yung ginagawa nating initial TP. So ang laki niya, no? 36%. Okay to see ACE. Okay. Yan ang ating FYIO stocks. Quote na tayo. A constant fear of losing your next trade will occur if you focus on your results instead of your trading plan. Yan guys, kailangan mayroon kayong palaging trading plan para hindi kayo kinakabahan doon sa mga trades nyo. Kung nagpo-focus tayo doon sa ating mga losses or iniisip natin maglo-loss tayo, hindi tayo makakapag-cut loss niyan. Kailangan sundin natin yung ating trade plan. Salamat po sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.